Blessed Sunday o mapagpalang linggo po sa ating lahat. Narito na naman ang inyong lingkod na si Len para sa ating daily na pag-aral ng Gospel sa araw na ito or ang ating devotion. Ayan. So, pasensya na po dahil alam niyo naman kapag talagang Monday to Saturday inyong lingkod ay sobrang nagiging abala at maraming mga dapat gawin bilang ating pagsiservisyo sa ating amo dito. But thanks God because merong isang araw sa ating buong isang linggo para makapagpahinga at makapag-fellowship o gathering sa ating mga kapatid sa pananampalataya. So bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng devotion, ay kamusta po ang lahat sa atin? I do hope and pray that everyone is doing well and okay and always blessed in the presence of the Lord. So bago tayo magpasimula, tayo po muna ay mag-opening prayer sa ating Panginoon. So let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin una at higit sa buhay at kalakasan na ipinagkakaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat sa protection, provision, godly wisdom, Panginoon, at maging sa mga challenges and problem sa buhay namin, Panginoon, na siyang humuhubog at nagsishape, Panginoon, sa aming character to be more like Christ-likeness, Panginoon. At ngayon, Panginoon, dadako na naman po kami muli sa pag-aaral o pagbubuli-buling ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na laging ang glory, Panginoon, ay sa inyo, Panginoon. Hindi po namin ito inaangkin, Panginoon, bagkus, Panginoon, we humble down before you, Panginoon, as your faithful servant, Panginoon, na kami ay instrumento lamang ninyo o kasangkapan upang maipahayag ang inyong mabuting balita o ebanghelyo o good news sa lahat ng mga taong makakarinig o makakabasa nito, Panginoon. At upang magbigay pag-asa sa mga tao, Panginoon, na nawawalan na ng pag-asa sa buhay, Panginoon, sa mga taong nangihina, Panginoon, o sa mga taong may mga galit, puot, at inggit at kung anumang mga negative emotion sa kanilang buhay, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kayo ang may kakayahan, Panginoon, na baguhin maging ang pinakamatigas na puso o pinakamasamang tao sa buong mundo, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na nothing is impossible, Panginoon. And we pray, Lord God, na kayo po ang kikilos sa bawat isa, Panginoon, na maaabot o marireach out, Panginoon, ng mga mensahe o video na ito, Panginoon. Dahil tunay nga, Panginoon, na maaring narito na ang mga last day, Panginoon, na kung saan ay muli nang magbabalik ang Panginoong Yesus. At dalangin namin na maging handa kami at matulungan din namin ang aming kapwa na maging handa para sa muling pagparito ng Panginoon upang kunin ang mga pinabanal at piniling sumunod at maglingkod sa inyo, Panginoon. Habang buhay at walang sawa po kaming magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan naming lahat, Panginoon, for the salvation, for your grace and mercy, Panginoon. Kung kaya kami ay mayroong maipapahayag, Panginoon, at maibabalita sa lahat na maganda at mabuting balita na ito ng kaligtasan na inyong libreng pinagkakaloob sa amin. Nasa sa amin na lamang kung aming tatanggapin o i-reject ito, Panginoon. Gayon din, we thank you, Lord God, for the Holy Spirit, Panginoon, na siyang lumulukob at gumagabay sa amin upang ang aming mga sasabihin, mga gagawin, Panginoon, at pakikitungo sa aming kapwa, Panginoon, ay nagre-reflect na kami ay sumasampalataya at nananalig sa inyo, Panginoon. Give us all the fruit of the Holy Spirit, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, kami ay makalakad ng may kaliwanagan at let your light shine upon our life, Panginoon. We honor you, we glorify you. This is prayer na para Jesus Christ. Amen. Ayan. So, ayan, may mga nangyari pong mga hindi inaasahan. Una sa announcement ay dahil ang ating expected na uwi po sa Pilipinas ay naging mas maaga pa. Ayan. Thank you, Lord. At thank you din sa ating mga amo or mga boss na pinagbigyan ng ating kahilingan at dahil sa bigla ang pangyayari, which is kung hanggat maaari nga ay iparating natin ito o i-promote sa ating bansa na kung saan dapat 1 year planning pa lang ay nakalagay na kung kailan talaga ang magiging exact na graduation program ng ating mga anak or recognition program, di ba? Dahil alam naman natin na tayong mga naninilbihan sa ibang mga bansa ay kagaya dito sa Hong Kong, isa po yan sa pinakamagandang trait nila na 1 year pa lang ay may
planning at scheduling na kung ano yung mga dapat sundin na mga graduation or mga ceremony na dapat gawin especially ng mga paaralan o school. At di talaga inaasahan dahil ngayon lamang nangyari ito na nakaset na ang mga graduation date. Ngunit all of a sudden ito ay kailangang mabago dahil natapat nga ito na Holy Week or mahal na araw na sa atin sa Pilipinas. But sabi nga, all things work together for good for those who trust in the Lord. So tayo po ay dumako sa ating share ng devotion video na makikita natin sa Lucas 23:50-51. May nakalagay dito na may isang lalaki roon na ang pangalay Jose, siya ay taga Arimatea, isang bayan sa Judea. Mabuti at matuwid ang taong ito at isa siya sa mga naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit na siya ay kagawad ng kapulungan, hindi siya sang-ayon sa kanilang ginawa kay Jesus. Message, at mayroon pa daw isang lalaki roon na nagngangalang Jose na taga Arimatea, na isang bayan sa Judea. Sinasabing mabuti at matuwid ang taong ito na isa ring naghihintay sa kaharian ng Diyos. Kahit ito ay kagawad ng kapulungan ay di ito sang-ayon sa ginawa ng mga iyon sa Panginoon. Application. May mga tauhan sa Biblia na talagang nababanggit ang pangalan dahil may mga espesyal na parte sila sa kasaysayan. At isa na nga dito itong si Jose na taga Arimatea na mabuti at matuwid. Masasabi nating sumasampalataya ito sa Diyos dahil naniniwala itong matuwid ang Panginoong Yesus kaya hindi siya sang-ayon sa ginawa ng mga ito kahit siya pa ang kagawad ng kapulungan. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga, ang pinag-iisipan or topic ng bawat isa na bakit sa Bible ay mayroong mga pangalan ng mga tauhan or mga character in the Bible na talagang may mga name. Ayan. Isa na nga dito yan nga si Jose na taga Arimatea. Ayan. At sinabi na rin natin dito or nasulat natin dito na kaya may mga pangalan ang mga tao like King David, Solomon, Eve and Adan, 'di ba? Si Moses, si Abraham at bawat mga tauhan sa Bible ay meron silang great purpose, 'di ba? Meron silang great part either in history na para sa atin ito ay nasulat para tayo ay magkaroon ng kaalaman at may parang kumbaga tayo ay magbalik in time, 'di ba? Sa mga nakalipas na mga panahon nang sa gayon tayo ay magka-idea, sila pala yung mga ninuno ng ating Panginoong Hesus, sila pala yung mga lahing pinagmulan. At ito pala yung mga nangyari on that different situation, 'di ba? And yun na nga, dito may great purpose or part na gagawin si Joseph or si Jose na taga Arimatea dahil siya po ang maglilibing sa ating Panginoong Hesus. Yan yung great purpose or yan yung great part niya sa kasaysayan, di ba? Na kung saan makikita din natin dito na siya ay believer, siya ay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus at yun nga, hindi siya sang-ayon dahil nakita niya marahil nababalitaan or maaring nasaksihan din niya personally kung ano yung mga ginawa na himala at mga pagmimisyon ng ating Panginoong Yesus nung siya ay nabubuhay pa in a physical body dito sa mundo natin ito, di ba? At yun nga, kahit sabihin man na against ka sa maling pamamalakad ng lipunan or ng mga may kapangyarihan or in authority ay kailangan pa rin na i-respect natin at tayo ay magpasakop, 'di ba? Kagaya sa yan nga sa situation na nangyari, 'di ba? Dahil Department of Education yan sa atin sa Philippines, kaya kahit nadismaya man o nalungkot ang mga OFW, especially dito kasi sa Hong Kong or ang mga kapwa nating OFW na mga magulang or mga parents or guardian ng mga estudyante na mga graduate or may mga recognition sa atin sa Pilipinas ay nagbubook na po ng ticket in advance dahil para mas cheaper or mas makatipid sa pamasahe, di ba? Dahil alam niyo naman na ayan, mostly sa mga OFW, lalo dito sa Hong Kong or sa mga parte ng Middle East ay either cargo ng amo o yung amo yung magbabayad. At yan na nga isa rin sa greatest na dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon dahil may mabuting puso ang ating mga employer o mga boss dahil sila yung sumagot sa ating ticket, diba? So it's a great thing to be thankful to the Lord because He moves in a way that we don't know, pero talagang meron siyang hihipuin na puso para mapagbigyan ng ating kahilingan, diba?
especially for us that is trusting the Lord in all our ways and in all the things that we will do, diba? So yun na nga, ayan, matutunghayan pa po natin sa ating mga susunod pa na pagtalakay sa topic na ito kung ano pa yung mga naging great purpose ni Jose na taga Arimatea sa buhay ng ating Panginoong Yesus, diba? Na yung kanyang pananampalataya at yung kanyang great part or great purpose na mabigyan ng maayos na libing o himlayan ng ating ang katawan o bangkay ng ating Panginoong Yesus ay it is all written and it is all indicated in the Bible at mababasa natin na kung saan, 'di ba? Ito ay isang panawagan din para sa bawat isa sa atin na kung iniisip mo na ang buhay mo ay parang walang kabuluhan, lagi mong tatandaan na nilikha tayo ng Diyos, pinagkaloob ng Diyos na tayo ay mabuhay at humihinga pa sa ngayon dahil we have a great purpose. At ang ating great purpose ay magtulong-tulong at magsama-sama na maipahayag sa bawat tao at maikalat sa lahat ng lugar at sa lahat ng bansa ang tungkol sa libreng kaligtasan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. At nawa, wag po natin itong sayangin but lagi nating isabihin sa ating sarili that we have a calling, we have a great part in making the history and expanding the kingdom of God and His good news to everyone. So, may natutunan kayo sa ating maigsing share ng devotion video at ascension po. Medyo limited ang ating time but sa pagpapala o biyaya ng Diyos ay we pray na magagawa pa rin po natin ito constantly kahit hindi man siya araw-araw like what we expected pero kapag may pagkakataon po. So, let us all end up into prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa inyong mayaman at napakabuting mga balita at salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Help us, Panginoon, na matuklasan namin sa bawat isa sa amin, Panginoon, na we have a great part and we have a great purpose kung bakit kami humihinga at nabubuhay pa sa mundong ito. At yun ay ang maging kabahagi or take part in expanding your kingdom, in expanding your gospel, and expanding your good news, Panginoon, sa lahat ng tao na makikita at makakasalamuha namin, Panginoon. Help us to share the salvation and free gift of grace and mercy, Panginoon, ay pinagkaloob ng Panginoong Yesus sa kanyang kamatayan sa krus just to save us, Panginoon, na hindi namin kayang magawa, Panginoon, sapagkat walang matuwid, wala ni isa man sa amin, Panginoon. Tunay na tanging ang Panginoong Yesus lamang ang may kakayahan na gawin ito, Panginoon. Kaya patuloy at habang buhay kami magpapasalamat sa Kanya. Kaya hindi, Panginoon, we pray, Lord God, for the restoration, Panginoon, ng lahat ng mga tao, Panginoon, na dumadanas ng mga financial problem, Panginoon, especially now, Panginoon, sa nangyayaring mga gera, Panginoon, sa main manufacturer, Panginoon, ng krudo or langis, Panginoon, na kung saan ang gas na pangunahing pangangailangan ng mga tao, Panginoon, para sa mga sasakyan or para sa mga pagluluto, Panginoon, ay nagtataas na ng presyo, Panginoon, o nagkakaroon ng maaaring magkaroon ng kakulangan, Panginoon. But sabi nga, Panginoon, ang mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon, kailanman, Panginoon, ay you will supply all your needs according to your riches and glory in Christ Jesus, Panginoon. At kailanman ay hindi magkukulang o hindi mawawalan ang mga lubos na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. At kung kami man ay nadaya o nawalan, Panginoon, ay you are the God, Panginoon, who provide. You are the God who can restore, Panginoon, hindi lamang ang mga pinansyal o mga physical na mga pangangailangan, Panginoon, but even the relationship of family, of churchmate, of friendship, Panginoon, at ang lahat ng mga winasak o ang mga sinisira na ito ng kalaban o kaaway, Panginoon, ay muling mababalik ng higit pa na siksik, diglig at umaapaw sa mga nagtitiwala sa inyo. Especially, Panginoon, kung ang kanilang great purpose, Panginoon, ay mapalaganap, mapuntahan, Panginoon, at matulungan ang bawat tao na makakilala at tumanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. We also pray, Lord God, for all the sickness, Panginoon, at mga sakit at karamdaman, Panginoon, physically, mentally, emotionally, spiritually, Panginoon, that they are all healed, Panginoon, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon. At kung ang kamatayan nga, Panginoon, nakabayaran ng kasalanan ay tinubos na kami ng Panginoong Yesus, ano na lamang, Panginoon, ang mga sakit na ito, Panginoon, na mararanasan. And we know, Lord God, that we have a good health, Panginoon, dahil kami ay nagtitiwala sa inyo, Panginoon. At kung ang kalooban nyo, Panginoon, ay ang pumanaw o lisanin na
eternally, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay o kakilala. Ang pisikal na katawan na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, ay you will give comfort, Panginoon, sa mga maiiwanan, Panginoon. At there is hope, Panginoon, na sa kabilang buhay o sa inyong kaharian o paradise, Panginoon, ay muli kaming magkakasama-sama bilang inyong mga anak, Panginoon, na pinili na maglingkod sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, Panginoon, mga regular members, Panginoon, workers, Panginoon, na ginagamit ang aming buhay, ang aming lakas, ang lahat ng meron kami, Panginoon. Talent man yan, Panginoon, or treasure, Panginoon, at time, Panginoon, para ma-expand ang inyong kaharian, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide for everything that we will need, Panginoon, upang mapuntahan ang lahat ng sulok ng mundo, Panginoon, maipahayag lamang at maipakilala kayo sa lahat ng tao, sa bawat lugar, Panginoon. Gayon din, Panginoon, we know, Lord God, that you will provide for all their family needs, Panginoon, ang pag-aaral ng mga anak, Panginoon, ang pang-araw-araw na pagkain at supply ng bawat isa, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na kayang-kaya niyong i-provide, Panginoon, dahil na kaya niyo nga na ibigay sa amin ang buong mundo, Panginoon. What more pa ang mga maliliit na bagay na ito, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na marami na ang mga tao, Panginoon, na nagrereklamo sa mga kinakaharap ng aming bansa, Panginoon. But we know, Lord God, that you will heal our land, you will heal our nation, Panginoon. At sa idinideklara ng Pilipinas, they are the only Christian nation, Panginoon, na hindi lamang ang Pilipinas ang magiging Christian nation, Panginoon, kundi ang bawat mga bansa, Panginoon, ay magiging Christian nation, Panginoon, na nag-glorify at pinupuri at dinadakila ka, Panginoon, nagmamahalan, nagpapatawaran, Panginoon, at nagkakaisa in a great purpose, Panginoon, na mas lalong ang bawat mga mamamayan ng bawat bansa, Panginoon, ay mag-surrender sa inyo, Panginoon, at talikuran ang paggawa ng masama, Panginoon, at gawin kung ano ang inyong will o kalooban sa aming Panginoon, ang mas lalong punuin ang mundong ito ng mga nagtitiwala at nananalig sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Salamat po sa aming mga amo, Panginoon, that source of mga financial na supply na maaari namin maipadala o maibigay sa aming mga pamilya, Panginoon. Continue to bless them, Panginoon, their family, in their health, Panginoon, in their work, in their study, Panginoon, at ang harmonious o maayos na samahan o pagsasama ng bawat isa sa amin, sa aming tahanan, Panginoon. And I pray, Lord God, na lahat po ng mga greatest desire ng bawat mga naglilingkod sa inyo, Panginoon, ay kayang-kaya niyong ibigay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Gayon din, we pray for Israel, Panginoon, at sa bawat mga bansa, dahil sabi niyo nga, ang sino mang magpala sa Israel ay pagpapalain, Panginoon. Dumadanas man ng mga gera o gulo o digmaan, Panginoon, ng bawat mga bansa, Panginoon. But we know that the peace and order, Panginoon, at kapayapaan at pagbabati-bati, Panginoon, ng bawat bansa ay mangyayari at magaganap, Panginoon, at lalakad kami patungo sa kaluwalhatian ninyo, Panginoon. Tunay na itinatalaga po namin ang lahat ng aming mga balak o plano sa inyo, Panginoon, dahil kayo pa rin po, Panginoon, ang siyang tagapagpaganap at magpapangyari ng lahat ng ito, Panginoon. Dahil sinabi niyo sa inyong salita, Panginoon, na kailanman ay hindi magkakabula ang inyong mga pangako sa amin. Ito ay magaganap at mangyayari in your time, Panginoon, at hindi sa aming mga oras o time na itinakda, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Bye po. Ingat sa lahat. God bless.